Title. Soto, sinabing unfamiliar si Supreme Court Justice Leonel sa rules ng Kongreso. Naniniwala si Senator Tito Soto na hindi naman isang abogado, na hindi umano pamilyar si Supreme Court Justice Marvic Leonel sa rules ng Kongreso. Grabe, oh. Mukhang, ito ang exact word ng senador, mukhang unfamiliar si Justice Leonel sa rules ng Kongreso, which is found in the Constitution. Si Leonel ang ponensya yung sumulat sa desisyon. Leonel ang ponensya ng desisyon ng Korte Suprema kung saan idiniklarang unconstitutional ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Grabe, no? Unfamiliar. So, nang ibig sabihin kung unfamiliar ka, kulang ka sa kaalaman o kulang, unfamiliar eh. Ito, they are the best of the cream of the crop, the best of the best. Imposibleng hindi alam ni Justice Leonel ang mga rules ng Kongreso tungkol sa impeachment. I respectfully disagree. But anyway, yun ang paniniwala ni Senator Soto, so be it. Kailan tayo namang mga taong bayan na nagmamasid, pwede rin tayo magsabi kung ano ang ating kwan. So ako, imposible nga hindi alam ni Justice Marvic Leonel ang mga rules ng Kongreso tungkol sa impeachment. Grabe, talaga, sabi nga ni Atty. Topacio, saan ba nag-graduate? One Ball University? One Ball na... So ngayon, isusulong pa nila na... Kasi, nagsalita na yung ang maganda dito, nagsalita na ang Integrated Bar of the Philippines. Yan ang kumakatawan sa lahat ng abogado sa Pilipinas. Anong sabi ng Integrated Bar of the Philippines? Igalang, respetuhin natin ang desisyon ng Korte Suprema. So, lumalabas ngayon, dito sa ating mga senador, mayroong 5 na mga senador na gusto nila ibaliwala ang desisyon ng Korte Suprema. Gusto nila ituloy pa rin ang impeachment trial. Isa na yan, itong si Senator Erwin Tulfo, nabasa kong article kanina. Ituloy daw, para, ang rason lang niya is para daw ma-scrutinize ng publiko ang mga akusasyon. Ganun lang. Just for the sake of scrutiny ng publiko, aligasyon, pag walang bahala mo ang desisyon ng Korte Suprema. Anong klaseng, yan? Pag-iisip na sabi nga ni Senator Jinggoy, kami ang gumagawa ng batas, kami rin ang susuway ng batas. Anong tawag sa amin? Awkward. Diba? So ito, mga 5 senador na gusto pa rin ituloy, Soto, Aquino, Pangilinan, Contiveros, at Senator Erwin Tulfo. So, palaging may fight. Noong 19th Congress, merong Voltes fight. Yung 5 senador na nag-vote against sa motion na pag-to-center mo ng impeachment. Sa aking opinion naman, interpretation of the law. So, na-interpret
na ng Supreme Court ang batas. So lahat ng possible laws na pag-aralan nila, then they decided, kasi mga huwis sila lahat yan yung 15 justices, so nalilagay sila dyan dahil sa dami ng experience, Now, si Senador Soto or yung 5 na senator, wala man lang abogado doon. Walang abogado. So meaning, yung 5 na yan, na walang abogado, sul-sul ng abogado rin. So sul-sul rin ng abogado yan. Hindi yan maggaling-galingan yung 5 kung walang mga sul-sul. So anong logic? Sorry dinubo na ako. So anong logic noon? Anong gusto nilang palabasin? Ang gusto nilang palabasin, dalawang nakita ko. Una, gusto nilang ipaprove yung kanilang interpretation of the law. Because ganito yan ganito yung mga kaibigan, once in-interpret mo anumang bagay, kung pabor ka sa side ng right na lang nasabihan, sabi natin ang right is Duterte, sabi natin ang left is Marcos, kung nasa side ka ng Duterte sa right, ibig sabihin wala kang makitang mali. Kasi nga ang iniisip mo lagi yung panalo. Kung magaling ka rin abogado, tingnan mo rin sa left side kung asan ba yung binabasihan nila. So titingnan nila anong babasahin na, tapos na-interpret nila ngayon. Uy, may silip pwedeng mayroong silip dito pwede magkaroon ng debate dito. Kasi yun ang abogado. Hindi lang yung abogado puro right na lang siya, puro tama lang siya. Dapat tingnan niya yung butas na sisilipin sa kanila. So ganun yan. So yun ang nakita ng Duterte. Wala silang nakitang mali. Kung may mali silang nakita na pag-interpret, malit na bagay lang yun, kaya nilang independent according to their knowledge. Now, dito naman sa left, dalawang nakita ko dyan. It's either tama yung sinasabi lang pag-interpret na dito kami sisilip sa bagay na ito, sisilipin namin. So magkakaroon ng debate yan. Yung isa naman, panggulo yun. Yun yung sinusulsul kila Soto do sa 5, panggulo. Guluhin lang ba? Malay mo makalusot, 'di ba? Panggulo ba? Okay. Ganito rin 'yan, mga kabagang, hindi man tayo lawyer pero may alam rin tayo. So, as experience, mga kabagang, nangyari na ngayon na ang decision ng Supreme Court is questionable. Unconstitutional ang decision nila doon sa impeachment ni Inday Sara, unconstitutional. Now, basisa kayo kasi postizo, hindi ko makakuha pa sa unconstitutional. So, ito ngayon ang pag-aralan nyo mga lawmakers, mga legislative, Pag gumawa kayo ng batas, see to it na hindi ma-interpret na may masilip pa. Kasi ang abogado, sisilip sila ng sisilip para sa kanilang client, para may panalo nila. Pag naipanalo nila, talagang negative na, talagang talo sila at naipanalo nila, magaling abogado yun. Magaling na abogado yun. Dahil nalusot nila ang mali. Meaning, interpret niya na nasilipan talaga sila ng makaliwa, na mayroong butas ang batas. Pero nailusot ng abogado ng right. So magaling yung abogado ngayon doon. Yun yung galing nila. Katulad ni Attorney Porton,
Yan yung mga galing nilang sinisilip, katulad yung sa Patuan case. Alam naman natin na silang kumatay, pero hindi talaga ang hirap sintisyahan. Because mayroong mga laro si Atty. Porton na hindi makaporma ang prosecutor. Ang tagal 5 taon mula kay GMA. Kasi yun ang galing ni Atty. Porton, paano niya lituhin ang kalabang abogado. Di ba? So ngayon, ang nakikita ko doon kay Soto o yung sa 5 senador na hindi naman mga abogado, hindi na may maglalakas loob kung walang research. Ha? Kung walang research na mga magagaling researcher. Kahit hindi abogado, basta magaling na researcher. Kasi yung researcher sa lawyer, mas magaling sila kaysa sa lawyer. Sa aking pagkaintindi, ha? Pero hindi lahat. Mas magaling ang researcher sa lawyer. Because the researcher, ang dami niya na research na ito ang tama. Ang lawyer naman ay magaling doon sa harap ng korte. Makipaglaro sa korte. Yun yung galing ng abogado versus researcher on legal. Ha? Mas magaling ang researchers kaysa sa abogado. Unless na matalino talaga yung abogado. Pero kung abogado lang siya na abogado, na talagang pumasa siya kasi abogado nga pumasa. Pero hindi talagang magaling na abogado. Ay mas magaling yung researcher. So yun yung opinion ko. So nagtataka ako sa sarili ko. Maganda pala maging lawyer, Ganda mag-discussion, Napakaganda ng discussion. Pero sa totoo lang, Senador Soto, mukha kang tanga. Questionin mo yung decision ng Supreme Court. The only agency of the government who will interpret the law. Ha? Now, kung questionin yung decision ng Supreme Court, naloko na. Magkakaroon tayo ng gulo sa Pilipinas. Tandaan nyo yan, Senador Soto, kung mas magaling pa kayo sa Supreme Court, sino ngayon ang masusunod? For example, mga kababayan, halimbawa, na-question nyo talagang Supreme Court na mali, may nahanapan kayong butas. Ha? Nahanapan nyo ng butas, natuloy yung impeachment. Natuloy. So wala na maniniwala sa Supreme Court. Kaya palang talunin ng Senado. So magiging basis yun. So, magkakaroon ng legal crisis. Hindi na pala Supreme Court ang mag-interpret ng batas. Ang Senado na. Or, the Senate President questioning the Supreme Court questioning the decision of Senado, or yung presidente naman, presidential, laging ang Supreme Court naman talaga ang nagde-decide, Pero yung Senado, Senate President, at saka Supreme Court, magkakaroon kayo ng legal problem, legal crisis, Sino ngayon ang papakinggan ng taong bayan nga? Yung Supreme Court o yung Senado? Kung halimbawa matuloy nila at nagtagumpay sila. Because in Senate, even though they are the lawmaking body, but they are politician. Politician. Bayaran. Ang politician. Bayaran. Kurakot. Gago. Ay, sorry. Bayaran. Kurakot. Ang politician. So, may problema talagang bansa natin ngayon. It's because of BBM, walang alam sa batas, kaya hindi nakikialam. Anong gagawin natin? Pag kumamot na ng ulo ng ating Pangulo, anong gagawin natin? Naloko na. Yan yung Pangulo natin. Na ang Pangulo natin, ang overall mediator sa lahat ng problema sa bansa. Kasi siya pwede mag-decide.
Siya pwede mag-decide ura-urada, hulihin yung Supreme Court. Ipakulong. Pero iba na sistema na yun, revolution na yun. Kaya nang gawin ng executive yun because mayroong siyang sundalo at saka pulis. May sundalo, pulis siya. Diyos ko, magulong Pilipinas dahil tangayo ang ating presidente. Bangag. Walang kakayahan, kaya magulo. Diyos ko po, Apo. Salamat, salamat.